Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Anong oras nyo man po napapanood yung video natin mga kaparmer. Welcome back ulit nga pala kayo sa Putot Vlog or Jax 2015 Farm. So update lang po ito dun sa paggamit natin ng chlorine sa ating talong. So inisprayan kasi natin sa dahon at saka sa bunga. So mapapansin niyo pati yung sa sa ampalaya ibang video. Ibang update yon. So yun nga pinagsabay natin sila kasi na isprehan sa dahon na. So ito yung bunga mga kaparmer. So nakapasa naman siya, awa tulong ng Diyos. Hindi naman siya sunog o ano man. So natural, malinis pati. Tsaka mapapansin niyo green na green ito. Itong kanyang ayan yung kanyang pungango yung tawag sa amin. Anong tawag nito sa Tagalog ba? Hindi ko alam to ba. Yan, green na green siya. Tapat natin yan. Malinis siya mga kaparmer. So, ang problema kasi bakit tayo nag-spray? Kasi mayroong ganito. So, nakikita ba ng maayos? Yan. Mayroong ganito yung puno ng talong natin dati. Kung hindi ko po ito na-sprayhan mga kaparmer, kasi ginamitan na ito na sa iba-ibang iba-ibang fungicide, yan. Kung hindi talaga yan siya na agapan at hindi ko yan inispiran, lanta ito sigurado. Kasi tingnan mo nga naman, puno, wala nang sunog na yung kanyang Ito, wala na to, nagamot na talaga ito. So itong pinapakita ko sa inyo ngayon is isa ito sa mga update na maganda talaga siya gamitin sa puno ng sa bunga at saka sa puno, sa dahon. Hindi siya nakakasunog. So, nag-ingay yung aso kasi dumating yung dalawa nating mga kakon dito. Ito. Sabat lagi itong bugtong ko. So, tingnan natin saglit mga kaparmer yung yung tawag nito. Yung ng ating talong. So, mapapansin, nilagyan ko ng kasi mainit eh. Mainit masyado. So pakita ko sa inyo yung nakita nyo naman yung bunga mga kaparmer. Papakita ko naman sa inyo. Baka kasi pero baka magsabi kayo na ba't parang nalalanta yung dahon. Yung lanta. Yan po talaga ay gawa ng init. Grabe ang init ngayon. Sobra. So makikita sana maaga to eh. Maaga ko ginawa ng video to. Yan mga kaparmer, nakikita nyo ba yung talong natin? Ito yung kauna-unahang nagamitan ng chlorine, maliliit ito. Yan. Sana nakikita nyo mga kaparmer. Yan may bunga na. Ito yung una-una na ginamitan talaga natin. So, may bunga na nga sila Yan. Nakikita nyo. Kita nyo ba? Yan. So, success pa rin. Hindi siya nakasunog ng dahon ng ating talong mga kaparmer. So, wala na tayong nakikita dito na blight sa bago niyang dahon, sa puno ng bunga. Wala na rin tayong makita dito, na kung ano-ano pang sign na mayroong blight na blight na aktibo. Pero ang gagawin natin dito, spray pa rin tayo mamaya pag uwi kasi ihahatid ko pa yung bunga i-deliver ko pa yon. Saka update ko na rin kayo dito sa ating sa ating bagong Calix 2.1 din yan. So ito mga kaparmer, problema na to dati pa. Kapag mayroon itong punggos or bakterya, itong puno niya nalalanta ito. Pero salamat sa Diyos kasi nadiskubrihan natin yung chlorine niya. Chlorine talaga. Bakit puro chlorine yung sinasabi ko? Kasi ina-update ko kayo. Puro chlorine talaga yung ginamit ko rito. Bago pa siya kasi tumubo, na-sprayan ko na. Tapos nung nakaraan, in-sprayan ko siya uli. So tinry ko talaga ito. Nalagyan, nagamitan din. Sprayan din. So positive. Hindi siya nasunog, hindi rin siya walang sunog dito. So pwede talaga ang chlorine kahit sa nursery stage pa lang natin ng ating mga gulay. So mayroon din akong ipapakita sa inyo kasi humingi ako doon sa kaibigan ko na nagtatanim siya ng atsal. Kasamahan ko rin dati 'yon.
sabi ko, hindi na ipupandara, gout. Hingi ako ng ng 3 piraso na atsal. So baka meron dyan nagkakasakit na atsal na ngayon, huwag mo munang bunutin. Try mo muna kaibigan or kaparmer yung sinasabi ko. Ito na yung atsal na sinasabi ko. Yan, sultan to. Medyo lanta lang siya ngayon, pero nakadalawang bisis ko na inisprayan kasi to. Tapos ito yung unang atsal na inisprayan natin. Pangit yan, huwag nyo tingnan yan kasi matagal nang sira yan. Pero ito yung tinabangan natin. Makita nyo sana yung kanyang puno, no? Yung kanyang, yan yung aalagaan natin. So kahit yung kamatis na yan, isprayan yan. So pwede talaga siya mga kaparmer, kahit anong tanim na gulay. So yun, nga pala, baka merong gusto dyan, kaso malayo yung bahay, libre lang yan, yan binibinta. So sa ngayon mga kaparmer, yun lang siguro muna, kasi magsisilik pa ako ng pang deliver natin na gulay. So sana ganti ng Diyos ang inyong kabutihan at patuloy na ingatan ang inyong sangbayan. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pagsuporta. Doon nga pala sa nagtanong na tanong niya na kung ilang days yung pagitan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko pa po alam, pero yung sa ampalaya kasi after 3 days nag-follow up na ako pagkatapos mag-harvest. Ito ngayon after 3 days din ito mag-follow up. So kung wala na tayo makita na spot, pwede na tayo siguro sa weekly lang. Linggo-linggo na lang tayo mag-spray ng chlorine. Huwag na kayong gumamit ng kung ano pa man na fungicide. Masasabi ko, huwag na. Kasi tested na yan, proven pa na maganda gamitin yung chlorine. Malaking tulong talaga sa atin yan. So yun lang mga kaparmer, salamat po.